Ano sa tingin nyo, mga Pilipino ba, yung mga kababayan ba yun mga yan? Kasi nakakapagtaka lang mga nakaano nagbibideo okay, basta yung ano niya, yung itsura ng mga campers. Hindi ko sinasabi na mga kababayan yun pero parang kasi. Trash, tents, and loud music. This was the scene at a backcountry campsite on Alouette Lake in Golden Ears over the weekend. Christina Owen says her overnight trip was anything but peaceful and posted a video to social media showing why. Right away we were like, oh gosh, like they had music blasting, like really, really loud. She says the group, estimated to be around 60 to 80 people, took over the beach, set up multiple tents not on designated sites, left out food and garbage overnight, and even cookware in the water that attracted wildlife. Unless you are actively cooking and eating, your camp is supposed to be clean. Your garbage is supposed to be put away. She says the group also set off a bear banger despite a fire ban. When asked to turn down their music around 1 a.m., Owen says she was mocked. There are 18 sites. There are children trying to sleep. Like, this is incredibly unfair, unkind. The incident has been reported to RCMP, RAPS, and conservation officers. BC Park says an investigation is underway, adding in a statement, "We remind all backcountry users of their obligation to recreate responsibly and encourage visitors to review park guidelines. In shared spaces, we ask all visitors to act with courtesy and consideration towards others enjoying the park." The now viral video has prompted outrage online and on the ground. Yun. Uwi na. Back to normal. Pero, sabi ko nga sa inyo, kung gaano kainit ngayon, mas okay na yan kumpara sa winter. Winter! Yung iba excited na no? Magwi-winter na. Lalo na yung mga siguradong mga ano yan, yung mga bagong dating. Yan. Makikita ako na yung snow! Sarap! Yan. Pero, ang kagandahan naman, this coming weekend, kami magka-camping. Ewan ko kung last camping of the year, kasi alam niyo naman ano na ngayon, August, 2 weeks na lang, September na, start na ng klase ng mga bata, kaya wala na mga camping. Speaking of camping, nga pala, meron tayong mga, hindi ko alam allegedly mga kababayan natin daw yung picture dito sa video na to. Last 2 weeks pa siyang nangyari. Nabalita siya sa BBC. Big Black, ay hindi. Mali. Global News pala. Global News, hindi BBC. Sa UK pala yun. Nabalita nga, yung mga campers, mga pasaway, ayun nga, yung napanood nyo sa simula ng video natin. Ano sa tingin nyo, mga Pilipino ba, yung mga kababayan ba yun mga yan? Kasi nakakapagtaka lang mga nakaano nagbibideo okay, basta yung ano niya, yung itsura ng mga campers. Hindi ko sinasabi na mga kababayan yun pero parang kasi. Ewan ko kasi sa totoo lang sa tagal ko rito sa Canada, syempre nakasama na ako sa mga camping sa iba, yung mga nag-camping na rin kami ng sarili. Alam mo, kapag mga kababayan natin yung katabi mo sa campsite, Diyos ko po, ang iingay talaga, sa totoo lang. Kahit si Rochelle, napansin niya yun nung kailan ba yung nag-camping kami sa sabi niya, mga Pilipino yun mga yan. Kasi alam mo yun, nagsasound ng malakas, ang lalakas ng boses pag nagkikwentuhan. I mean, okay lang yun okay lang naman yun kasi nag-e-enjoy tayo nature ng mga Pilipino talaga na mag-enjoy. Kaya lang ang problema kasi hindi siya yung tulad ng pagka nagka-camping tayo, hindi siya yung katulad ng pang-party na setting, di ba? Yung kaya pumunta yung mga tao sa campsite para mag-relax, hindi mag-party. Pero kasi yung mga kababayan natin naka-party mode lagi kahit nasa mga campsite kaya
na pag aanohan ko rin yun yung ano na yun na reklamo. Yun nga isa sa reklamo yun sa ng puti, yung Canadian yung nagreklamo eh. Ano nga raw this oras na ng gabi, maingay pa. Alauna na raw, 'di ba yung sa reklamo ng babae? Alauna na raw, nagsa-sounds pa ng malakas. Actually, hindi naman daw totoo yun yung sinasabi nung nagreklamo. Meron dong nagki-claim kasi originally posted to sa sa TikTok. Ngayon, i-binrowse ko yung mga comments. Yun nga, merong isang comment doon na kiniklaim niya na kasama siya sa grupo ng nirereklamo na yun. Ang sinasabi niya, nagsa-sounds daw sila, nasa legal time pa ng na wala pa sa quiet time kasi sa mga campsite may mga quiet time. Usually yun, yung quiet time alas 11. Sabi niya, mga lang daw yun, mga 9 o'clock to 10 o'clock lang daw sila nagsa-sounds ng malakas. Tapos, yung isa pang reklamo nga, na hindi nga raw naglinis. Kiniklaim pa nung Canadian, nung puti, na bandang alauna raw, pinuntahan niya yung grupo na patahimikin naman yung lugar nila. Kasi, may mga natutulog na mga bata, may mga ibang campers, ganon. Sinasabi nung nag-comment na wala naman daw pumunta nung alauna sa kanila. Parang pumunta na raw yung babae na yun. Nakita raw nila na pumunta yung babae na yun. Pero mga alas 6 na raw. Tapos sinasabi nga na maglinis. Siyempre, na raw yun, maglilinis na nga raw sila ng time na yun. Di ba dapat pagka ganun, gabi pa lang dapat malinis na kayo? Kasi nga, karamihan sa mga campsite dito, lalo na pagka nasa sa BC pala to nangyari. Pagka kunyari nasa Alberta kayo, yung pinagcampingan namin. Sinasabi lagi sa na bago kayo matulog, dapat wala kayong kahit anong kalat sa campsite bago kayo matulog kasi pupuntahan kayo ng bear, saka ng mga hindi lang bear, mga wildlife, kasi naghahanap sila ng pagkain sa sa paligid. Ngayon, delikado. Kadalasan pag yung sa Alberta, pinupuntahan ng bear. Meron nga kaming kakilala na naka-encounter daw sila ng bear sa mismong campsite nila. Nakakatakot yun. Pwede ka mamatay dun pagka yung bear, ang laki-laki ng bear, saka malakas ang bear. Yun ang iniiwasan sa mga campsite na yan. Kaya pinapaano pa lang, gabi pa lang, bago kayo matulog, bago mag-quiet time, wala na kayong dumi sa campsite nyo. Malinis kayo. Yun na yung reklamo daw ng puti. Reklamo niya. Pero nung sinabi nga raw ni linis naman daw sila. Siyempre hindi na pinakita sa report kung kung nalinis ba o puro speculation na lang kasi parang one-sided lang kasi yung interview di ba, yung pinapanood ko sa inyo. Tapos hindi rin natin alam kung yung nag-comment kung totoo rin ba yung sinasabi niya. Kasi siyempre puro sabi-sabi na nga lang. Ang pinaka-point doon, rumispeto naman tayo sa sa mga campers, di ba? Hindi na natin naanin kung anong lahi ba yung kung Pilipino man yan, kung iba man yan yung nagkalat na yun, di ba? Ang lang, respeto. Nasa karamihan sa mga kababayan natin pagka nasa campsite, dapat tayo, hindi tayo masyadong maingay. Kahit tayong kapwa mga Pilipino Kami ako naaasar ako pagka merong may ingay na na kababayan na parang walang pakialam sa paligid, na meron din kasing ibang mga campers na gusto mag-relax lang. At yun naman yung pinaka-purpose ng camping, mag-relax. Tapos ang gagawin nyo sa lugar magpa-party-party kayo, mga ganun. Sana hindi ganun yung yung gawin ng mga kababayan natin. Hindi ko na lang inaano sa iba kasi yan yung nakikita ko pagka nagka-camping Marami talagang mga mga Pinoy na pasaway talaga. Nung lately lang yung huling camping namin merong ganun. Kaya lang syempre hindi mo naman masasabihan, baka sabihin KJ ka di ba? Kaya lang mali kasi yun sa paningin ng ibang mga lahi. Yun lang. Dito ako dumiretso sa Atilab, yung locally owned na milk tea shop sa Brandon. Yan? Mabait yan yung may-ari niyan, na kilala ko na.
Yun na, at ako'y pupunta na dun sa misis ko. Binilan ako ng milk tea. No? Like, share, subscribe yung mga alam nyo din. Sige na, paalam.